mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganon din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, di ba? Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyo. Thursday na naman, nakakaloka. Napakabilis ng araw. Nako ay nako. 100 million pala ang cash prize ngayon, no? Sa Lotto. Lotto talaga. Sa Lotto dito sa Australia, sa Melbourne, nakakaloka. Parang gusto kong tumaya, pero ay nako, kasi naman minsan suntok sa buwan ng sumasakit ang ulo. Nasasayang lang ang aking datong kasi pag may mga ganyan, no? Bumibili ako ng ticket. Bumibili ako mga $300, mga $500, ganyan. Tapos napapanalunan ko ay $100 lang, ganun. Ay nako. Pero alam mo kung suswertehin ka talaga sa Lotto, no? Ay nako, pinag-iisipan ko kung bibili ako ng ticket. Meron pa naman akong bukas kasi bukas na yung natitempa ko mga buwes. Mahilig kasi akong tumaya sa Lotto dati, tapos buti na lang natigil. But anyway, ang hirap kung suswertehin ka dyan o hindi, di ba? Parang sa beauty pageants, di ba? Hindi mo alam kung suswertehin ka o hindi. Kung year mo ba to o hindi, di ba? Kung talagang destiny mo to o hindi. Katulad na lang ng nangyari dito kay Kirk Bondad, di ba? Nung nakaraang linggo lang, o Monday yata yan, hindi ko na matandaan, no? Yung nangyari sa kanya, hindi, Saturday pala yun. Yung nangyari sa kanya sa Mr. World 2024 ay talaga namang nakakalungkot, di ba? Sobrang nakakalungkot. But anyway, tapos ang laban niya, pag-usapan natin ang kanyang mga bugahan dahil nga nagsalita na. Finally, itong si Kirk Bondad, sa resulta ng kanyang laban sa Mr. World 2024 na ginanap sa bansang Vietnam, di ba? Ang pinakamamahal niyong host country sa mundo ng pageantry, di ba? Anyway, ang sabi niya dito, my placement wasn't what I aimed for. And honestly, I'm still not sure where things went off track. Right now, I feel empty on all ends. Nakakalungkot naman ito. But I know I gave it my all. And that's what matters. I believe with you. Hindi ka man nanalo sa mekos-mekos na pageant na ito, no? Naniniwala ako at nasaksihan naming lahat na ibinigay mo lahat. Kaya nga lang, syempre, alam mo na, no? Pag dito talaga ginanap sa bansang Vichin, may ganyan talaga. Charot. So anyway, eto nga, no? Sa opinion ko, yung chance ng mga Vichin of winning, eto ha, talagang napakahirap, no? Napakahirap talaga para sa mga Pilipino or Pilipina, katulad na lang sa Miss Cosmo, na makapenetrate sa mataas-taas na posisyon. Sa totoo lang, no? Because yung mga Pinoy or Pilipina na nagjo-join ng international pageant dito sa Vietnam, takot sila na makapasok ang ating mga pambato doon sa final cut. Bakit? Ito ang hindi nila matanggap at hindi nila kayang patumbahin. Diba? Hindi nila kayang patumbahin ito. Ang kokote ng mga Pinoy na pambato natin sa international pageant, lalong-lalo na partikular sa bansang Vietnam, di ba? Natatakot sila kung paano i-express na mga kandidato natin yung sarili nila sa entablado pag nakahawak na ito ng mikropono. Kaya ako pag nakahawak ko ng mikropono, hindi ako nagpapatumpik-tumpik. Talagang binubuga ko lahat, di ba? Lahat ng kaya kong ibuga, ganon.
Especially nga yan, no? Kapag nag-host ang Vietnam, di ba? Lalong-lalo na ang mga Vietnamese judges, di ba? Will be there. Like, you know, yung tinatawag nyong si Doraemon, di ba? Si Kim Nguyen. Kim Nguyen ba yun? Or Kim Duyen? Hindi ko na matandaan yung punyetang pangalan niya, no? The host country usually plays high. Totoo naman yan, kahit naman sa atin, no? Pero sa atin kasi, sa Pilipinas, nagpe-place tayo ng high, pero hindi naman ipinapanalo kung hindi ka pa napanalo. Diba? So, ganun. At least, top 5. Pinapasok yan. Kita nyo lang yung Miss Universe, diba? Si Mexico. Nakapasok ng top 5, diba? Saan ka pa? Eto kahit naman hindi masyadong gwapo si Puerto Rico, eto deserving naman talaga si Puerto Rico rin, no? Wala akong question doon sa pagkapanalo ni Puerto Rico. Actually, I like him. He compensated din naman, no, with his great singing voice. But yeah, ito lang si Kirk Bondad, I think he deserved a higher placement, at least, di ba? So yes, even I, myself, I can't believe he didn't make it. Diba? Nakakaloka lang ito. He did a great performances, but it's not too late. No? It's not too late. Meron pang Mr. Supranational, Mr. International, Mr. Global, kung gusto niya, diba? And of course, the Mr. Universe 2025. I think, isa dito sa mga pageant na ito is waiting for you. For me, Mr. Supranational or Mr. International, bagay na bagay sa kanya, no? As we know, winning is not the end all. It's not the end all. And be all of a successful, fulfilling, and happy life. Kirk Bondad, just be cool. Continue mo lang yung kung ano yung meron ka ngayon, kung ano ka. Continue mo lang yan. Kasi dyan kami minahal ng mga Pilipino. You are our Mr. World. Always. Salamat dahil nirepresenta mo ng bonggang-bongga ang Pilipinas sa international pageant. Male pageant, no? He gave it all. Obviously, nakita natin yan, napanood natin, nasubaybayan natin, no? Kahit papaano. But either we like it or not, hindi mo maisasantabi talaga, hindi mo maiiwasan na may political influence din talaga, no? Ang pageant, alam naman natin yan, no? Especially yung host country did not favor us. Pati yung si Julia, no? Alam niyo naman yan, no? Siguro kung sa Thailand pa to ginanap, kung sa Thailand pa to ginanap, meron tayong chance kahit papaano, no? Well, you did an amazing job and you are our winner. Kasi kitang-kita naman sa nilaban mo at maraming salamat sa iyo, no? Please come back again. Come back again. Being full of charm and different charismatic. Ayan, di ba? Being true, natural, professional with respect, attitude, man. Di ba? Go lang yan. Supra, I think 100%. Pwedeng-pwede talaga siya, no? Parang naka-destiny itong si Kirk Bondad talaga sa Mr. Supranational. Nakikita ko. Parang mas bagay siya doon, no? Kasi yung nito, galawan nito para ding si espiritu, no? Napaka-happy lang, ini-enjoy lang, no? So bagay na bagay siya sa Supranational. He gave his all. To be fair, no? To be fair sa kanya. Wrong talaga yung mali talaga yung mga judges, sa totoo lang, no? For him not to advance, no? Or not to advance him, di ba? Lalo na itong si Julia, yung may-ari, di ba? He's not perfect, pero malapit-lapit siya doon. He's very deserving. Wala namang perfectong bagay, no? Sa mundo. So, baka ito baka nakita nila, baka nakita daw ng mga judges at saka ni Julia, yung old video niya
with Hello, the Universe, di ba? Anyway, I hope, Kirk Bondad, you'll be directed or redirected, no, to Mr. Supranational. Well, yung sinasabi nila yung kay Hello the Universe, I don't think, or siguro, pwede rin, di ba? Pwede rin, hindi rin naman imposible. May point naman yung ating mga netizens. Kaya lang, kung yun naman yung pagbabasehan ng organization, ba't pinasali pa nila? Di ba? Ba't pinatuloy pa nila sa kompetisyon? Si Kirk Bondad, kung ganun din naman yung dahilan nila, di dapat, nung una pa lang, ilang taon na i-stop yung anong tawag dito, yung Mr. World. Diba? 2019, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5 taon. Kung yun yung dahilan nila, di dapat hindi na lang nila pinatuloy. Diba? Okray naman yun kung ganun. So, ayun. But definitely, alam na nila yan. Oo, may idea na sila. Pero sana, hindi yun yung dahilan. At naniniwala akong hindi yun. Kasi kung yun yung dahilan, dapat, tinanggal na lang nila. Sinabihan na lang nila sino ba may hawak nito sa ALV, diba? Dapat sinabihan na lang nila yung national director or yung may-ari ng franchise sa Philippines na, hindi siya pwedeng lumaban kasi may ganito, ganyan. Pinatuloy pa nila di ba? Okray. So it means you deserve other title. Ayan, Kirk, ha? Tuloy mo lang yan. Vietnam, first runner-up, di ba? Due to hosting. Sabi ng iba. Pero sa totoo lang, deserving din naman sa Vietnam. Deserving din. Ang lakas ni Vietnam at saka ang gwapo, at saka ang ganda ng katawan. Kaya nga lang, yung bugahan ni Vietnam, doon na sa sa first question and answer, pati doon sa final, obviously, mukha namang naibigay yung tanong. Diba? Sa totoo lang, no? Nakakaloka lang. Baka pinick up rin nila baka pinanalo din nila si Puerto Rico kasi nga magaling din naman sa Puerto Rico. Hindi siya ganun kagwapo pero charismatic, 'di ba? At saka mukhang babait. At saka ang ganda ng boses. Gustong-gusto yan ni Julia, 'di ba? Yung parang hinaharana siya itong matandang to, 'di ba? Yung parang hiniheli siya, 'di ba? Hiniheli. Nakakaloka. You join the competition again, please. Join the competition again because it's not yet over there, no? It's not yet over there. There's a big chance of winning talaga sa different male pageants, no? So continue fighting lang. Basta Q&A, pagdating sa Q&A, takot talaga mga vichin, no? Hindi lang mga vichin, pati mga ibang bansa, no? Kahit yung owner ng mga organization. Kasi alam nila pag ang Pilipinas pumasok, nag-penetrate sa final cut, alam na nila bubula at bubula ang bunganga ng mga Pilipina, diba? So, batikan na kasi ang mga Pilipino. Ang Pilipinas, batikan na pagdating sa mundo ng pageantry. So, talagang bumubuga tayo ng ball of fire, diba? At hindi tayo nagtitira ni Abu, diba? Talaga namang mic drop ito, no? The Viet Congs cook it well, diba? Nakakaloka ito. Di ba? Akala ko rin talaga siya yung mananalo kasi ang gwapo, ang lakas, matalino, makuda, di ba? Ang ganda ng katawan, matangkad, saan ka pa? Di ba? Nasa sa kanya ng lahat. Tapos ayun, pinaimbor na lang, di ba? Ang sabi ng iba, sabi nga din ni Catriona Gray, sabi nung iba muna, overconfidence daw. Overacting, that's when things starts going down the hill. Ayan ang sabi ng iba, no? Well, ang sabi naman ni Catriona Gray, di ba? Ako rin, no? Bago pa sabihin ni Catriona Gray, honestly, no? Para sa akin, no? Wag na lang natin sabi ni Catriona Gray. Ako na lang, para ako yung bida, di ba? Siyempre, channel ko to, hindi ni Catriona Gray, no? Well, lagi ko naman sinasabi, no? Dapat, sa preliminary pa lang talaga, pasabog ka na. Ipakita mo na, ibigay todo mo na, di ba? Tapos yung mga natitira, ibigay mo sa finals. Ganon, di ba? Talagang doon pa lang sa preliminary, kailangan bumubuga ka na doon. Talagang palaban ka na, di ba? Ipakita mo na kung ano ang tunay na kalibre ng isang Pilipino or kandidato ng Pilipinas pagdating sa international pageant, di ba? Dapat ganun talaga. Sa preliminary pa lang, dapat laban na laban ka na. Dapat pagdating mo pa lang doon sa host country, bigay todo ka na, di ba? Dapat talagang pa-under ka na doon. Pagdating naman ng preliminary, ibigay mo na lahat ng kaya mong ibuga, di ba? Lahat ng kaya mong ibigay. Dapat talagang magpasiklab ka doon. Bakit? Kasi may mga judges doon. Lagi kong sinasabi yan sa inyo. Doon sa preliminary pa lang, kasi nakita ko lang kay Catriona Gray.
kung paano siya lumaban sa Miss Universe noong 2018. May mga judges doon at yung ginawa ni Catriona Gray, hindi siya nag-pick, no? Pick, di ba? No, when to pick, mga gano'n. Hindi. Puro siya pick, di ba? Puro pick, di ba? Sana all may pick, di ba? Charing. So, ayun nga, no? Dapat binubuga na talaga. Ganyan kasi yung ginawa ni Catriona Gray. Tapos may mga judges dyan sa preliminary, di ba? Hindi mawawala ang mga judges dyan. Hindi sila props dyan. Meron silang trabaho, meron silang tungkulin na dapat gampanan. So ngayon, kung tutulog-tulog ka dyan, wala talaga mangyayari sa'yo. Ligwak. Sa imburnal, di ba? Pero ito nga, no, yung sinasabi ng ating mga kababayan, overconfidence daw. Overacting, that's when things starts going down the hill. I don't think yan yung dahilan, no? Okay lang maging overconfidence. Overconfident pala. Okay lang maging overconfident. Okay lang maging overacting. At least, nakikita na laban ka at interesado kang masungkit ang title at corona. Yun ang mahalaga. Hindi dahil na overconfident ka doon or overacting ka. Ganun talaga. Kailangan mapansin ka doon pa lang sa unang pagkakataon, sa preliminary ito sa unang pagkakataon na makikita ng buong mundo kahit na ng mga judges, no, yung lahat ng mga kandidata. Kasi lahat yan lalabas sa entablado. So, dapat doon pa lang, paandar, pasabog, pak na pak, at winner na ang laban mo, ang mga galawan mo! Nanggigigil ako. But anyway, mga Bwex, sa tingin nyo ba, itong si Kirk Bondad, deserving ba na, yun, hindi na siya nag-penetrate doon sa mataas na or sa ibang cut, no? Or ano ba yun, top 10 ba? Or top 12, ganyan. Or sa top 5 man lang. Sa tingin nyo ba, deserving siya sa kanya mga karanasan sa kanyang laban dito sa Vietnam? Or sa tingin nyo rin ba, dapat pa siyang lumaban sa ibang male pageant? Tulad ng Miss tuloy. Tulad ng Mr. Supranational or Mr. International. Ayan, ayan ang ating mga tanong ng ating mga netizens. So, ayan, magingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!